Cases na in Quezon City, specifically ng mga namatay na mga bata due to pertussis. And aside from the kids, sino-sino pa yung vulnerable dito? And there were also reports, Attorney Adoc, no, na wala daw vaccine dun sa mga LGUs, no, sa mga barangay health centers rather. Kaya nagkaroon ng rise ng cases ng pertussis. Yeah, Angela, that's correct, no? Parang not all ages are, sorry, let me say that again. Not just kids are affected. All ages are affected by pertussis. But we noticed na mas tinatamaan yung ating mga kabataan. So sila talaga yung high risk group dito sa sakit na ito, no? Now when it comes to the supply of vaccines, there are areas na totoo nga na nawala na yung vaccine, but actually this is a good sign because mabilis mag-vaccinate yung mga LGUs. Like Quezon City. And our intervention there as the DOH is nakikita kasi namin yung mga stock levels. Meron pong mga bakuna, maaaring wala lang sila dun sa mga mabilis magbakuna. So we are having not just meetings but there are instructions now to start moving around. Isipin nyo yung mga bakuna, maaaring siguro nasa Ilocos or nasa Mindanao. Tapos kung hindi naman mataas ang kaso, ginagalaw po namin yan para makarating siya kung saan mataas yung ating kaso ng pertussis.